Mainit na balita. Kasi walang-wala ng tiwala ang sino man mambabatas dito sa Senado at gayon din ang mga magsasaka. Basta pinakialaman ng NFA. Rate Sa na nung pinagawa sa akin ng RTL, talagang binira lang talaga NFA. Galit na galit din yung administration sa NFA. Pinatatanggal nga eh, hindi ko lang tinanggal kasi ang daming empleyado. Panawagan ng Kamara na muling bigyang kapangyarihan ang National Food Authority. Binasura. Senado. Wala nang tiwala sa nasabing ahensya. Tila badshot na talaga ang National Food Authority sa Senado dahil nga sa mga anomalyang kinasangkutan nito ang suhestyong ibalik muli ang kapangyarihan sa kanila sa mga usapin patungkol sa kontrol ng bigas ay agarang binara ng Senado dahil nga mismong mga simpleng mandato lamang nito gaya ng paggawa sa buffer stocks ng bigas ay hindi man lang maisakatuparan bagkos na dawit pa sa mga anomalya. Sa naganap na pagdinig ng Congressional Oversight Committee on Agriculture and Fisheries Modernization sa pangunguna ni Senator Cynthia Villar ay harapang sinampal ang National Food Authority ng Senado na wala na di umanong tiwala ang mga mambabatas ng mataas na kapulungan sa nasabing ahensya. Actually, yun ang rin-recommend din namin na kung maaari kahit magkumpuni ng Presidential Commission on Rice Sufficiency kasi walang-wala ng tiwala ang sino man mambabatas dito sa Senado at gayon din ang mga magsasaka. Basta pinakialaman ng NFA, sad to say, may kababalaghan. Kaya kung maaari, yung DA, DTI, pakialaman na rin ng NFA, Kadiwa, FTI, total sila rin ang magkakalat niyan. Pwedeng task force, pwedeng commission, pero hindi naman kailangan nasa pang-araw-araw na pagtatakbo ang Pangulo ang makikialam. Maari naman yung ating kagawaran mismo ang tututok dyan. Emergency lang po. Wag lang NFA kasi naririnig pa lang namin, nangangatog na yung tuhog namin. Madam Chairperson, ganun din ho ang posisyon namin actually sa DA. Ganun din ho ang posisyon namin. Not NFA, but yung ang dadagdag ko lang ho doon, yung tama ho yung nabanggit nyo, DTI and maybe DA plus yung National Price Council. So yung suggested retail price, hawak naman yan ng DTI. Maari naman silang nandun. At yung tumututok naman sa market vendors, yung ating mga LGU, pwedeng may kinatawan din sila dyan. Kayo na po ang bahala. Yes. Huwag lang isaalalay dyan sa NFA. Sa kasamaan palad, ako'y malungkot na malungkot. Pagkat yung tatay ko ang nagtatag niyan, pumalpak na yan eh. Sunod-sunod. Ilang administrasyon na, ilang administrator na. Hindi naman nagbabago ugali. Hindi naman kailangan na yung ilagay sa batas eh. Talaga naman trabaho nyo yun to At ang balita, sila yung inventory ng sorry. warehouses eh. At with all due respect, sila ang balitang nagka-cartelize pati ng bodega. Oo. Yun, Hindi po ba trabaho yan ng DA? Bakit ibibigay na naman ng kapangyarihan sa NFA? Parang lihis na yan. Kasi mismo yung main mandate nila, na yung mandato talaga nila, yung buffer stocking, hindi nila magampanan. Dadagdagan pa natin ng kung ano-anong kapangyarihan. Ano nang natitira sa DA? DA na lang ang tumutok sa bodega. Tigilan na yan. Hanggang magampanan ng NFA yung tanging mandato sa kanila na mag-buffer stock hanggang sa 60-90 days, wag na natin pag-usapan yung pagdagdag ng kapangyarihan pa sa NFA na yan. Pwede po ba? DA na lang ang sumagot niyan. Trabaho naman ninyo yan wala nang matitira sa DA. We're taking the advice that we're hearing so far we're taking the advice, Madam Senator, and we will look at it and see how we can move forward. We just have to word it in such a way that explicitly DA will have that because right now parang we're taking the advice po, Madam Senator. Yes, I don't think you need to change it. O ay sa kabila ng mga panawagan ng Kamara na madaliin na ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang ibigay muli sa NFA ang kapangyarihan. Nabanggit na nga ito ni House Speaker Martin Romualdez bilang parte di umano ng plano ng Administrasyong Marcos na ibaba ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng mungkahing ito. Siyempre naman siguro alam mo naman na
Nagaganap ngayon yung Committee on Agriculture dito sa mga amendments sa rice tariffication law. Ginagawa natin to kasi sabi ng Presidente, we have to find ways na ibaba niya aking presyo ng bigas. So yung tinatarget natin na by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos na close to 30 pesos kada kilo. We will do this by having the NFA bring to the market affordable rice para sa lahat ng mamamayan na pwedeng silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 30 pesos. So ito po ang bahagi nating mga amendments na pinapasan natin at saka we urge our friends in the Senate na gawin nila nitong urgent and we will ask and coordinate with the Office of the President. Kaya ito po ang gusto talaga nating mahal ng Presidente na ibaba ang presyo ng ating presyo ng bigas para sa mamayan. So that's our announcement because our Committee on Agriculture aarawin daw nila itong mga hearings para ipasok itong mga amendments para makakaroon tayo ng mas mababang presyo ng bigas sa lahat. Masayang-masaya kami dahil naipasa na sa committee level yung pag-aamyenda sa rice tariffication law. At aminado naman tayo, wala namang batas na perpekto na mapagbibigyan ulit o magkakaroon ulit ng obligasyon ang National Food Authority para magbenta ng murang bigas lalong-lalo na sa merkado, sa market So binabalanse nito yung karapatan na mabigyan ng sapat na ayuda yung mga magsasaka natin at sinisigurado rin ito na magkakaroon ng karapatan yung mga mamimili din na sa murang bigas sa availability ng murang bigas. So, at tinitingnan ng leadership natin sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang both short-term and long-term solutions. Kasi nga, like we said earlier, mahirap magutom ang isang tao. Mahirap din na since maraming talaga kumakain ng bigas at mahal to at it's going to trickle down, 'di ba? Magkakaroon ng epekto sa lahat ng mga iba't ibang bagay. And it's good na under the leadership of Speaker Martin Romualdez, tinitingnan both the short term na kung paano pabababain, magiging mababa ang presyo ng bigas through subsidy measures, through the DIWA centers. Habang tinitingnan natin din at the same time ang long-term solutions, and nakakatuwa na just a few minutes ago napasa to sa committee level. So you see how the House really acts and works with the executive department para mabalik talaga sa tao ang mga at i-address ang issues, address mabilisan ang mga issues sa mga tao na talagang kailangan. So we listen, you see that the House listens and the House really acts right away on these important issues and addresses these issues in the best way that we can under the leadership of Speaker Martin Romualdez. And of course, the leadership of the President. Na pinapakinggan naman natin yung direction ng administration, which at the end of the day, we really go back to the people. Kasi nandito naman talaga tayo dahil kailangan natin balik sa mga tao at kailangan natin pakinggan ng mga tao at pinapakita sa mga tao na nakikinig po tayo sa kanila at sa mga pangangailangan po nila. Dagdag din ni Senator Cynthia Villar na noong mga panahong ipinapapasa pa lamang ang rice tariffication law noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte ay ang National Food Authority lamang talaga ang ahensyang pinatatamaan, dala na rin ng mga kapalpakan nito. Ayon pa sa kanya na kahit na ipasa na ang nasabing batas ay nabigyan pa rin ng mandato ang NFA at ito ay ang pag-buffer stock. Kalakip na ang bilyones na pondong inalaan ngunit wala pa rin pagbabago. Just want to reiterate na nung pinagawa sa akin ng RTL, talagang binira lang talaga NFA. Galit na galit din yung administration sa NFA. Pinatatanggal nga hindi ko lang tinanggal kasi ang daming empleyado Pinatatanggal na yan Oo. Tapos ngayon, i-restore natin. Hindi, binigyan pa rin natin sila ng power. May 9 billion a year sila to do buffer stocking. 9 billion, di naman pinupulot ang 9 billion. And that 9 billion never returns to the government.
It's always with them. Kaya nga kung iniipon mo yung 9 billion na yon, eh marami ka ng pera ngayon, di ba? Every year bibigyan ka ng 9 billion, di ba? Tapos hindi mo na i-return. Katulad nung binibigay natin sa DBP na pang-loan, libre yan eh. Kaya ang DBP, pauutang yan ng mura sa mga farmer kasi no cost of money. It's given by the government every year from the tariff on rice. O walang cost. So ang cost lang nila is yung administrative cost nila ng pagpapautang. And then nahihirapan tayo kasi yung small farmer hindi marunong umutang sa bangko kasi hindi sila sanay ng ganun. So sabi ko sa kanila, pautang nyo sa co-op ng farmers para yung co-op ng farmers ang magpautang sa member nila. And pwede kayong magdagdag para tumubo pa kayo. Anyway, yung tubo nyo naman, pupunta din sa member nyo at the end of the year. So maganda ring model yon, di ba?